Okay, kumusta? Sa pagtatalakay natin ngayon, may lulutasin tayong isang napakasarap na misteryo. Ito ay tungkol sa ating pagkakakilanlan at sa politikang nasa likod ng bawat platong inihahain sa atin. Simulan natin sa isang tanong na parang ang simple lang sagutin. Pero, teka, kapag tinanong ka, ano nga ba talaga ang pambansang ulam ng Pilipinas? Siguro, halos lahat sa atin ang isasagot, adobo. Pero, official ba yan? Sigurado ba tayo? Sige, para mas malinaw, ipakilala natin yung dalawang bida sa kwento natin. Sa isang sulok, andyan ang sinigang, yung sabaw na parang yakap, yung lasang talagang atin, di ba? Sa kabilang banda naman, andyan ang adobo, yung ulam na nagpapaalala sa ating komplikadong kasaysayan. At dito na nagsisimula ang misteryo. Isang minamahal na sabaw laban sa isang parang unofficial champion. Ang tanong, bakit kaya parang laging naiiwan ang sinigang sa usapan kung ano ang pambansang ulam? Paano nangyari yun? Para maintindihan natin kung bakit, kailangan nating mag-investiga. Balikan natin ang nakaraan. Dito kasi natin matatagpuan yung pinakaugat, yung DNA, kumbaga, ng panlasang Pinoy. At ito ang unang ebidensya, ang kinilaw. Alam nyo, bago pa man dumating ang kahit sinong mananakop, mahilig na talaga tayo sa maasim. Ito yung hinahanap-hanap ng dila natin. Yung asim na parang nanggigising, di ba? At eto yung nakakagulat. Ang kinilaw natin mas matanda pa pala kesa sa sikat na ceviche ng Latin America. Isipin nyo yun, nauna pa tayong nagkikilaw bago pa man nauso ang ceviche sa kabilang panig ng mundo. Okay, so fast forward tayo. Dumating ang isang dayuhang kapangyarihan at dito nagbago ang takbo ng kwento sa ating mga kusina. Kasi yung mga Espanyol may dala silang mga bagong paraan ng pagluluto, mga bagong sangkap at higit sa lahat, isang bagong pangangailangan. Yung paraan para mapreserva ang pagkain. Isipin nyo, sa Pilipinas sobrang init, wala pang ref noon. So paano mo itatago ang karne para hindi masira? Ang solusyon, suka at asin. At yan ang pinagmulan ng adobo. Naging sikat ito, hindi lang dahil sa lasa, kundi dahil praktikal ito. Yun yung maging game changer. Pero akala nyo tapos na? Hindi pa. May isa pang dumating. Ang mga Amerikano naman at may dala silang panibagong layer sa ating investigasyon. Dito sa slide na to, kitang-kita natin yung epekto ng dalawang magkaibang imperyo. Mula sa maalat at maasim na adobo ng mga Espanyol, biglang pumasok sa eksena ang mga processed at delatang pagkain na dala ng mga Amerikano. At dito na pumasok ang marketing. Sa pamamagitan ng mga ads at mass production, biglang naging sikat ang mga dilata. Anong nangyari? Unti-unting nawala sa mga istante ang mga katutubo nating pampaasim tulad ng sampalok, kamyas at batuan. Napalitan sila ng mga produktong imported. So, kung ganun pala nangyari, di ba? Parang natalo ang sinigang sa marketing war laban sa dalawang imperyo. Ang tanong, bakit hanggang ngayon mahal na mahal pa rin natin ito? Bakit buhay na buhay pa rin ito sa bawat kusinang Pilipino? Ito na siguro yung pinaka-importanteng tanong sa lahat. Paano? Paano nakaligtas ang isang lasa, ang lasang maasim sa kabila ng daan-daang taon ng impluwensya mula sa labas? Ang sagot, napakaganda. Ang sagot ay nasa isang napakagandang konsepto nating mga Pilipino. Ito yung tinatawag na tahimik na rebelyon. Hindi ito laban ng may armas. Ito'y isang laban na ipinapanalo sa loob ng ating mga bahay, sa ating mga kusina. Kaya isipin nyo to, sa bawat mangkok ng sinigang na niluluto ng nanay o lola natin, hindi lang yun basta pagkain. Isa yung maliit pero makapangyarihang pag-aaklas. Ito yung paraan natin para sabihing, hoy, eto kami. Sa kabila ng lahat, ito ang aming tunay na lasa. So, ayan na ang mga ebidensya. Matapos nating suriin ang kaso, ang huling hatol, kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging Filipino, nasa inyong mga kamay na. At hindi lang ito tanong kung ano ang mas masarap, ha? Ito'y tanong kung paano natin gustong makita ang ating sarili. Sa pamamagitan ba ng ating kasaysayan o sa pamamagitan ng ating kaluluwa? So saan ka? Sa sinigang ba? Yung lasa ng ating katutubong kaluluwa? Yung pagkaing nagpapaalala kung sino tayo bago pa dumating ang iba? O sa adobo? Yung lasa ng ating kasaysayan? Yung patunay na kaya nating umangkop
at manatiling matatag sa kabila ng lahat. Sa huli, baka hindi naman batas ang magdedeklara ng pambansang ulam. Sabi nga, ang kasaysayan ay isinusulat ng mga nanalo. Pero ang kultura, isinusulat yan sa bawat kusina sa kung anong kumukulo sa mga kaldero araw-araw. At baka doon natin mahahanap ang tunay na sagot.